Alright, ordinary day, ordinary reaction na naman tayo mga kaibigan dito sa trending na si Toto Kausing versus Lito Lapid, live na live. Eto na, paano ako nanghingi ng pera? Paano mo ngayon, ano ngayon ebidensya mo, Mr. Tulapin? Na ako ay nanghihingi ng pera sa iyo at kung hindi ka magbibigay ng pera, ayon sa iyong salita, ay sisiraan kita. Ano bang masisira ko sa isang tao? Sira! Sige nga! Ikaw naman ang sumira sa sarili mo. Ibig sabihin, nanghingi ka ng pera kay Lito Lapid. Yun ang chismis na nakalat mo. Okay, continue lang. Bili ka ng bili, right, left, and right ng mga mansyon. Tapos, pinatunayan pa ni Father Ed Panlilio na siya ang sumunod na gobernador pagkatapos ng anak mo at napatunayan ni Father Among Ed Panlilio ang katotohanan na yung probinsya ng Pampanga ng si Father Panlilio ang gobernador ay kumikita ng 1 milyon isang araw. Tapos sa panahon mo nang ikaw ay gobernador, pati si Mark Lapid na anak mo, ay kumikita ang Pampanga ng 30 milyon lamang sa isang taon. Saan ko ibig sabihin, sa isang buwan, halos lampas lang na 1 milyon kinikita ng Pampanga mula sa Lahar Quarry. Bakit? Paano nangyari na sa panahon ni Father Among Ed Panlilio ay lumampas 1 milyon na kinikita sa isang araw? Hindi naman binago ang pagsingil mula sa kadetrak na hakot. Paano nangyari yan? Ikaw, ang lahar na yan, pagputok ng Mount Pinatubo noong June 15, 1991, ay ang daming Kapampangan pinatay niyan. Ang daming mga bahay ng mga Kapampangan ang linubog ng lahat. At naibalik ba yung pera sa kanila? Wala. Ni 5, walang naibalik. Ang mga buhay ng mga mahigit 100 na natay doon dahil sa lahar ay hindi na maibalik ang buhay. Pero ikaw, pinagkikitaan mo, mahigit 1 billion ang binulsa mo yan sa lahar quarry na yan, Mr. Lito Lapid. Ganon? O, paano mo ipapaliwanag? Kinita mo ba yan sa pagiging artista mo, yung mga pansyon mo? Ha? I doubt. Kaya ka pumasok sa pelikula kasi laos ka na. Laos ka na. Hindi na kumikita ang sa takilya, pahirapan mo, mga takilo, bulok. O, kaya ka nga pumasok doon at doon mo kinuha ang ginamit mo pambili na kung ano-ano. Ay, naku, Lito Lapid. Huwag mo na nga guguyuin ang mga buong Pilipinas. Kung naloko mo ang mga kabalin mo, huwag mo lukuhin ang lahat, ang buong Pilipino. Nalaman ko nga, mas mababa yung buto mo dyan sa Pampanga at sa Tarlac, sa mga kabalin area. Ganon? Pero sa ibang lugar, naloko mo hindi kabalin. Mabuti na nga lamang ngayon, mayroong social media, nalaman na ngayon mga kabulukan mo. Paano naman, ano naman ang gagawin mo doon sa mga pabahay mo para sa mga guro na hindi na natira ay kwago, mga sira-sira. Ibig sabihin, ang ginagawa mo, napapatayo ko ng proyekto, binusa mo yung pera para hindi matatapos ang proyekto. Ganon? Kung itatapos mo man, gagabitan mo ng mga substandard, mga mababang kalidad ng mga materialis. Kaya yan ang nangyari. Ang nakatira doon, puro kwago. Nasa tingin ang pera ng gobyerno sa ginagawa mo niyan, Mr. Lito Lapid. So ngayon, sabi mo, dito lang ako matututok muna, sabi mo, ako ay nangutong ng pera sa iyo at dahil hindi ka nakapagbigay ng pera sa akin, ikaw ay sinisiraan ko. Paano mo mapatunayan na totoo yan? Paano mo mapapatunayan na paniwalaan ka ng mga tao? Sinasabi mo sa kabila naman panig, sinasabi mo na hindi mo ako kilala, hindi mo ako nakita. So paano ako makapaghingi kung hindi mo ako kilala? Sige nga, paniwanag mo nga yan. Sabi niya sa Senado, hindi ka raw niya kilala. Okay. Alam namin yan. Okay, continue lang. Ang problema sa iyo ay pinagpipilitan mo sarili mo na maging senador, wala ka namang alam. Patunayan mo nga, gusto mo pang tumakbo ngayong 2025 na magpapahalal ka ulit, wala ka namang pinakita na nagawa na maganda. Ano ba pa ang gagawin mo maliban sa pagtulog sa Senado, maliban sa pagtatahimik, maliban sa pagiging chairman ng Silencio, committee de Silencio? Ikaw nga yung chairman ng Amusement and Games and Amusement na siyang in charge sa pagmomonitor ng mga Pogo. Ay, hindi ka nga nagpatawag na investigasyon sa Pogo. Ano bang klase? Sagutin mo yan muna, Mr. Lito Lapid. At sabihin mo, sinasabi mo, kasuhan mo ko live. Alright, kakasuhan din kita ng cyber libel.
dahil pinipunto mo doon sa isang palabas nitong isang vlogger din Ah. na kinukutungan, sabi mo kinukutungan kita ng pera. Kaya kakasuhan kita ng light bill yan, patungkol dyan. Pagkatapos, tinakot mo pa ako, sinabi mo hindi mo na kailangan ng kutsilyo para yung bala sa baril ay magiging 2 bala. Isang bala lang ang kailangan mo, ang katapat ko. Ba't sinasabi mo yan? Ganon. Ganon. Okay. Ha? Sinasabi mo yan, maaring joke lang sa yan, pero ang dating sa akin yan ay you are threatening to kill me. Okay, alright mga kaibigan, ito reaction video lang dito kay Toto Kausing na talagang at versus Toto Kausing versus Lito Lapid. Bumanat na, matinding banat. Okay, continue lang. At because of that, sasampahan kita ng cybercrime of grave threats. Oh. Sige, abangan mo yan. At magkita tayo sa Oh, no. Office of the City Prosecutor. Okay. Mr. Lito Lapid, mag-isip ka na. Sabi mo, naniwala ka, sabi mo kakampi mo kasi si Alice ko. Pero nakikita natin si Alice ko, nasasabi niya, sorry, hindi ko po alam, laki ko sa time. Ay, sige na. Tapos si Lito Lapid, nagpakita kay Bernadette Sembrano ng kanyang farm. Laki din pala siya sa farm. Pero ang lawak ng farm niya, ha? Sabi ng kaibigan ko si Atty. Danilo Pilayo, ako garden nga lang sa akin eh. Bakit? Atty. Pilayo, ilan bang, gaano bang garden? Asan garden mo? Yan oh. Ano yan? 10 hectares? Grabe naman garden na yan, 10 hectares. So, yan lang masasabi ko sa ngayon. At Mr. Lito Lapid ay itulungan mo naman ang bansa. Huwag ka na tumakbo. Para hindi na magkaroon pa ng kargo na magbabayad ang bansa ng sweldo sa tao na wala namang ginagawa kagaya mo. At saka, ulitin ko lang, yung pag-artista mo sa Batang Quiapo, pinuno ka, tapos binalabas mo na mister ka ni Lorna Tolentino, buti hindi babangon sa kanyang libingan si Rodi Fernandez. Pinapalabas mo na ikaw ano ibig sabihin yan? Double compensation, kumikita ka na, bilang senador, may sweldo ka na, imbes na trabaho ka, nagpipelikula ka. So, ano mangyari? Double compensation law ang nilabag mo. Pangalawa, dahil sa conflict sa trabaho sa Senado, ang ginagawa mo, nasushooting ka pa, ang oras ng Senado para sa iyo na sinisweldohan ka namin, ay ginamit mo sa pag-shooting-shooting. Kaya ang tawag dyan, conflict of interest, dapat kasuhan ka rin sa paglabag sa ethics, mag-prepare ako ng ethics complaint laban sa iyo. Mag-prepare din ako ng criminal complaint, isasampa ko sa Office of the Ombudsman laban sa iyo, kasi ang ginagawa mo ay grave misconduct yan. Okay, hanggang dyan lang muna tayo at pag-isipan Mr. Lito Lapid. Alright, mga kaibigan, tapos na. Ganun lang, okay? Yun na nga, matinding banat ni Toto Kausing kay Senador Lito Lapid ay talagang tuloy-tuloy mga kaibigan na nagtitrending ngayon sa social media, sa Facebook, YouTube at TikTok, kasama na rin ang Instagram. Alright, ano masasabi nyo dito sa banat ni Toto Kausing, Bunyog, Pagkakaisa Party? Okay, Toto Kausing for Senator. Okay, alright, hanggang dito na lang at subscribe my channel. Don't forget comment. Ay, Toto Kausing for Senador. Ano yun? Pangalan ng channel niya. Okay? Alright. Hanggang dito na lang at subscribe my channel. Don't forget comment. Bye-bye. Thank you.